Yan ang gusto ko sa'yo. Feel na feel mo yung pagka-Senate President pro tempore mo. Pero huwag kang mag-alala. Feeling mo lang yon. Gusto lang naman ito, katotohanan eh. Mabuksan yung blue ribbon eh. Makakulong yung dapat makulong, mapanagot yung dapat mapanagot. Ano bang problema dun? Di ba? I'm sure naman maraming nagbabash kay Rodante Marcoleta. Bakit? Ayaw nyo rin ba maisiwalat yung ano? Para naman, gagawin ng lahat para makaganti kay BBM. So, gantihan lang ito. Pero wag natin isipin na puta sa loob ng 6 taon, yun lang iisipin. Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan! Ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya na ba isa magandang umaga hapon gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV, issue ng bayan. Mega love shoutout sa lahat. Usapan, tunay na balita. Walang Grabe, nakakamiss. Tirahin na natin to, baka matira pa ng iba. usapan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang Game na mga haliparot na yan. diretsong usapan. Kala nyo ha? Joe Malone TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na Mega love shoutout sa lahat. Araw ng Sabado dito sa Pilipinas, June 13. Ang tanong, nakalaya na ba talaga? para sa mama. O mema lang? Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yun ang sinasabi natin. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Kung saan kayong lupalop naroon, maraming salamat sa pagtutok. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Ha? Paki-click na rin yung bell icon natin. Sa description box natin, may mga backup na link tayo dyan ng mga channel. Paki-click at paki-subscribe at paki-click na rin yung bell icon. Simpleng lambing ko lang sa inyo yan, ha? Salamat sa mga mag-e-effort. Alam ko naman, alam nyo sa sarili nyo kung sino kayo. Thank you so much. Tirahin na natin to dahil baka matira pa ng iba. Yan ang sinasabi ko. Senate President pro tempore, Gatchalian, let's go back to work. Nice! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yan ang gusto ko sa'yo. Feel na feel mo yung pagka-Senate President pro tempore mo. Pero huwag kang mag-alala. Feeling mo lang yon. Ano akala mo? Tatanggapin namin? Ang tunay at legal na Senate President, siyempre si Senator Peter Alan Cayetano. Yun ang tunay, hindi panggap. Ikaw naman, nagpapauto ka naman sa mga kasama mo. Di ba? Pinus ka eh. O, rubbing elbow sa HR terminology. Rubbing elbows yan. Yung gano'n, no? Yun na, kaya mo yan. Yan, rubbing elbows ang tawag sa terminology sa mga HR. Sige na. Yan nga, ikaw na magsalita. Kaya mo yan. O, pero sa totoo lang, pinupush ka lang nila. O ikaw naman, uto-uto ka. Di ba? Sige ka naman ng sige. Let's go back to work. If I know, nung panahon ng kasagsagan ng flood control issue, ng mga binabaha sa mga ilang lugar sa probinsya, saka sa Metro Manila, puta, hindi kayo magsalita. Mga nakatikong bibig nyo, mga hindi kayo makapag-post sa social media account ninyo. Ano yun? Tapos ngayon, pagka medyo lumalabo-labo na, bidabidahan kayo, ni Bendalo, di ba? Tapos anong sabi ni Bendalo? Below the belt na daw yun. Tangay na. Sa'yo nga nang galing yung Bendalo na yan. Ginagamit lang namin yung sariling salita mo, Mr. Bendalo. Diba? Tapos ngayon, let's go back to work. O eto yung kasagsagan ng rally kahapon sa may tapat ata to ng Senate, kung di ako nagkakamali. Yung background na yan, background ng Senate yan sa paligid ng Senate yan. Nakikiramay ang sambayang Pilipino, ang tao, ang bayan, lumalaban. Di ba?
Alam nyo, maganda tong topic natin yung mga susunod. Alam nyo, ganito lang yan eh. Wala eh. Sarili lang nila iniisip nila eh. Hindi na ko naman nila lahat ha. Hindi ko naman nila lahat. Eh, ganun talaga eh. Parang kanya-kanya na lang tayo rito. Say, Battle of the Fittest. Parang ganun. Matira, matibay. Matira, mabubuhay. Oh, pero ang masama, yung iba, may nakalaan na pera, may pondo. Yung iba, lumalaban ng wala. 'Di ba? Kumbaga parang parang sa games. 'Di ba sa games, a-acquire mo yung mag-a-acquire ka ng pera, mag-a-acquire ka ng baril, bibili ka ng mga kadamitan mo, masuot mo. Pero yung mga mahihirap, lalaban ng walang gamit. Parang pinalusob nila sa gera na naniwala kahit kutsilyo. Dala si pilyo, kaya kutsara. 'Di ba? Tapos yung ibang lumalaban, may baril na, may granada pa, may extra pocket money pa. Puta, anong laban nung Anong laban nung walang kagamitan? Parang ganun eh. Parang ganun yung ginagawa ninyo na kayo, lahat naman lumalaban eh. Lahat naman ng tao, lahat ng Pilipino, lumalaban sa sarili nilang problema sa buhay. Sa sarili nilang bate, lahat naman yan lumalaban. Pero yung iba, lumalaban ng wala. Yung iba, lumalaban ng meron. Siyempre, sino mas madadalian? Siyempre, yung may meron, di ba? Yun ang mahirap sa atin. Di ba? Kawawa yung mga Siyempre, may gobyerno eh. Dapat iparamdam naman natin sa kanila na meron talaga silang masasandalan na gobyerno. Di ba? Yan yung mga kaganapan kahapon. Tama sabi ni Rodante Marcoleta, hindi po tayo ganap na malaya dahil nakagapos ang ating kakayahan. Kakayahang magsiwalat ng katotohanan sa likod ng mga anomalya at malaganap na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, in fairness kay Rodante Marcoleta, ang gusto lang naman nito katotohanan eh. Mabuksan yung blue ribbon eh. Makulong yung dapat makulong, mapanagot yung dapat mapanagot. Ano bang problema dun? Di ba? I'm sure naman maraming nagbabash kay Rodante Marcoleta. Bakit? Ayaw nyo rin ba maisiwalat yung yung talagang main involved sa flood control issue? Bakit? Nakatanggap din kayo ng maleta? Yung mga nagko-comment, na akala mo talaga may alam. Di ba? Na talagang binabash pa. Ito lang naman, ang gusto lang naman ito, katotohanan, may masangkot sa flood control. Siya man o kahit sino man sa kanila. Di ba? Sobra sa SOCMED, sobra. Kahit walang alam, makapag-comment, dunung-dunungan. Walang alam sa batas, walang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Akala mo, sagad na yung information na nakuha nila, na nakuha niya kung makapag-comment, marunong pa ang datingan. Ayaw nyo rin ba na mabuksan yung flood control issue at mabigkas, mabanggit yung mga talagang totoong involved sa flood control issue? And definitely naman may corruption eh. Puta, baka naniniwala pa kayo na walang corruption, ha? Ito, linawin lang natin, first and foremost. Merong korupsyon sa Pilipinas. At ang hinahanap ng mga manggagaling na mambabatas natin, tulad nito nila Rodante Marcoleta, nila Peter Cayetano, Jamie Bondoc, Robin Padilla, Loren Legarda, mapanagot, yun talagang dapat mapanagot. Politiko ka man o hindi, under ka man ng administrasyon o anti ka man, dapat mapanagot yung magnanakaw. Pagka ikaw, salungat ka sa mga taong ito na gusto lang mapasagot yung pagnanakaw, parang gusto mo na rin na tumahimik na lang itong mga to. Tapos sa susunod na budget, gagawin ulit nila to. Sa susunod na GAA, and so on and so forth. Ginagago lang yung taong bayan, ginagago lang yung Pilipino. Di ba? Kasama ka doon, whether you like it or not. Whether na nagbabayad ka ng tax o hindi, kasama ka pa rin. Ba't magiging problema mo pa rin yan? Hindi ka man direct na naapektuhan sa ngayon, magiging problema mo pa rin yan balang araw at hindi lang ikaw. Pati yung anak mo, magiging problema din yan. Pati yung mga anak ng anak mo, magiging problema pa rin yan. Kung hindi natin bobosesan. Alam nyo, ang problema talaga sa Pilipinas, number one, corruption eh. Not to mention the other problems. Focus na lang muna tayo sa corruption. Lagi kong sinasabi, hindi nyo na mawawala yan. Pero at least kaya natin bawasan. Kaya tigilan nyo na yung firing squad sa corruption. Puta, wag na kayo makisausaw dyan. Hindi mangyayari yan, pare. Maniwala kayo sa akin. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yung ipa-firing squad yung mga korap. Puta, di walang matira sa gobyerno. Ilan lang matitira dyan.
Kahit sabihin mong sunugin natin baka wala lang matira, magulat kayo Kung talaga kung talagang seryoso kayo. Pero syempre, hindi kayo seryoso, sinasabi nyo lang yan, pang ano lang yan, pang bluff lang yan, di ba? Isulong natin yung firing squad sa ano. Pero puta, takot na takot. Hindi naman makapipirma yan, hindi naman maka-approve yan. Di ba? Huwag na tayong umasa sa ganyang anggulo. Papogi lang yan. Kapag 2027 magpapapogi na yung mga yan. Di ba? Alam nyo, meron magaganda tong mga video natin May gusto akong itapik dito. Tay, saan na po kayo papunta ngayon? Narotol po ba, sir? Ano pong panawagan nyo ngayon? Ibigay pa rin kanina, sir. Ano pong panawagan nyo, sir? Magmahal siyang, ang magmahal siyang... Ay! Mga maganda dito magsalita. Ano yan? BBM forever? Puta, manang-mana doon sa pinagmanahan Kahit siya, hindi rin niya maintindihan yung sinasabi niya kumakawala yung letra Tayo na. Huwag nyo nang pilitin. Kung ano man yung dahilan nyo, huwag nyo nang pilitin. Bumukha lang kayong tanga dyan. Diba? Ayan, pinipilit nyo. Ano nangyari? Pati ba naman ikaw, sumali doon sa mga bagay na hindi naiintindihan? Nagpatawa lang kayo dyan. Di ba? Kita nyo yun? Kinakain nyo, hindi lang kinain. Tangina, kumakawala yung letra. Hindi ako maintindihan. Hindi ako makabuo ng isang salita. Feeling ko Manang-mana. Ito, maganda to. Politika naman lahat ng nangyayaring to Kasi kung hindi naman to politika, di sana ang ginhawa na ng buhay natin. Ngayon mo lang alam? So, kayo lang naman nagpapakasasa sa kapangyarihan. So, pareho lang naman kayong side na politika yan. Ginagawa lang ni BBM or ng mga tao sa kasama niya, sa circle nila, gagawin ng lahat para di manalo si VP Sara. Kasi siguradong lagot sila pag nanalo si Sara. Si Sara naman, gagawin ng lahat para makaganti kay BBM. So, gantihan lang ito. So, ano nangyayari? Mahirap pa rin tayo. Okay. Umpisahan natin to sa sinasabi niya na politika lang naman. Puta, ngayon mo lang alam? Matagal na yan. Matagal na yan. Talagang politika lang naman talaga ito. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, Mr. Ano ba pangalan nito? Na mahirap pa rin ang Pilipino, wag natin iasa sa gobyerno. May mga iilang bagay, na iilang aspeto, na iilang anggulo na iaasa natin sa gobyerno. Total ng health, tutulad ng health, education. Kasi, parte yan ng gobyerno Pero yung para magpayaman at mag-determine sa'yo kung mayaman ka na o mahirap ka na, wag natin iasa solely sa gobyerno lang. Apay, kumilis din tayo, magbanat ng buto tayo. Alam ko naman, alam mo yun. Di ba? Alam ko naman na alam mo yun. Feeling ko politika naman lahat ng nangyayaring to Kasi kung hindi naman to politika, di sana ang ginhawa na ng buhay natin. So, kayo lang naman nagpapakasasa sa kapangyarihan. So, pareho lang naman kayong side na politika yan. Ginagawa lang ni BBM or ng mga tao sa kasama niya, sa circle nila, gagawin ng lahat para di manalo si VP Sara. Kasi siguradong lagot sila pag nanalo si Sara. Si Sara naman, gagawin ng lahat para makaganti kay BBM. So, gantihan lang ito. So, ano nangyayari? Mahirap pa rin tayo. Ayun, sinagot ko na yung sa mahirap pa rin tayo. Eto naman. Given the fact na gagawin lahat ng sa side ni BBM para hindi maging presidente si VP Inday Sara. Pero I beg to disagree doon sa sinasabi mo na may portion doon kasi na pag nanalo si VP Inday Sara, lagot sila. Kasi gagantihan sila ni VP Inday Sara. Okay. Ito, mahirap Pagka komedyante lang. Hindi talaga pwede lahat pagsabayin Di ba? Okay, ganito Kung ikaw, tatay mo, pinakulong sa ibang bansa, hindi ka ba gaganti? Di ba? Hindi, ano yun? Yun ang unang-una mong maiisip. Pag pinatay yung tatay mo, hinold up yung kapatid mo, hinold up yung siyota mo, hinold up yung asawa mo, minura yung asawa mo, minura yung anak mo, binuli yung anak mo, anong una mong iisipin? Gaganti ka. Tama, mali. Di ba? Kahit ikaw, I'm sure, kahit sino sa atin dito, pagka ma-involve na yung mahal sa buhay, ginawan ng kasamaan,
kahit ano, hinold up, sinampal, minura, binuli, yung anak mo, I'm sure unang papasok mo, ay hindi, gaganti ako. So, hindi natin maiaalis kay BP Inday Sara yun, puta. First, ano yan, first impression yan, yan ang unang response na pwede mong isipin o pwede mong gawin. Pero yung sinasabi mo na lagot sila kasi gagantihan sila ni BP Inday Sara. No? Alam mo, sa loob ng 6 na taon, kung maging presidente si BP Inday Sara sa 2028, I don't think na yung buong 6 na taon ibubuhos lang ni BP Inday Sara para gumanti. Puta, yun yung na-miss. Yun yung na-miss ninyo. Diba? Pag comedy-comedy na lang. Huwag niyong isipin na oo, marahil o malamang nasa isip o naisip din ni BP Inday Sara na gumanti. Natural, tatay niya yun eh. Diba? Pero wag natin isipin na puta sa loob ng 6 taon, yun lang iisipin ni BP Inday. Puta, kalokohan yan. Yan ang kalokohan. Diba? Yun ang sinasabi ko. Malabo yun. Malabo sa sabaw ng pusit yun. Kahit sino sa atin dito, kahit ikaw panoorin mo to, malamang, nabigla ka rin sa sinabi mo. Siyempre yung 6 na taon na yun, hindi ibubuhos ni BP Inday Sara lahat sa paghihiganti. Ano yun, tanga? Hindi yun ganon, tol. Hindi yung ganon. Alam mo si BP Inday Sara, buong pamilya ng mga Duterte, nakalaan na yan sa politik. Puta, ang sarap mamuhay ng tahimik, sa totoo lang. Puta ka iba. May pera naman yung mga yan eh. Diba? Walang maniniwala rito pag sinabi kong walang pera yung mga yan. May pera din yung mga yan. Punta na ibang bansa yan, manahimik na lang, okay na eh. Puta, kung ako yun. Tala ako abroad. Doon na lang ako, matatahimik na lang ako. Diba? Pero still, diba, may concern pa rin sa taong bayan, pinilit na nila kahit nadalin yung tatay, kinasuhan na, gusto i-impeach, ilang politiko na yung gustong hindi siya makatakbo, hindi siya manalo, pero siya nakaltungtong pa rin. Ano nga sabi ni Corina Sanchez? Dapat meron kang legs na kagaya ni BP Inday Sara na kahit gaano sila karami, nakatindig pa rin. That's the fucking point. Diba? Lagi ko sinasabi na ito, magpaligoy-ligoy man tayo lahat dito, ang dulo ng iskinita, ando doon pa rin si BP Inday Sara. Alam niyo yung kwentong palabok? Di ba? Yung ang dami mong pasikot-sikot, yung tawag doon kwentong palabok. Magkwentong palabok man tayo rito, kahit pansit o spaghetti yan, pilit mo pa rin kwentuhan ng palabok. Ang dulo pa rin yan, si BP Inday Sara Duterte pa din. Huwag na natin wala, ang lakas. Di ba? Ngayon lang yan, 2026, matatapang kayo, di ba? Matatapang yan sa 2020 na mo, 2027. Tingnan natin, may mapapagawa na ng tarpaulin dyan, nakasama si BP Inday para kunyari, sinusuportahan siya. Maraming babaliktad, maniwala kayo. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa politics. Wala naman akong views dito, pero okay lang. Kaya papasin nyo, wala akong latest na upload. Okay lang din. Okay lang naman, wala namang problema. Di ba? Walang views, walang problema dyan. Basta tayo, bosesan natin yung katotohanan lamang. Pinag-uusapan natin yung issue ng bayan, ating pag-uusapan. Hindi ito inciting to sedition, Di ba? Wala akong pinilit dito. Sa reaction ko lang yung mga nangyayari dito, kahit pagmumurahin ko kayo, yun yung reaction ko, di magmurahan tayo maghapon magdamag, murahin nyo rin ako. Sobra Tapos sasabihin nyo, komedyante kami, ba't kayo naniniwala? Ang puta. Diba? Kahit sa inyo man gawin yun, baka lagay nyo pa sa kamay nyo yung batas Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Di ba?
Ang pinopoint ni BP Inday Sara doon na siya yung susunod, hindi siya nagyayabag doon Ang sinasabi lang niya, wala siyang interest na makakuha yung posisyon ngayon. Ang gusto lang niya makita kung gaano kawalang yae itong si BP. Siya naman talaga yung next in line Ano ba, bababa? Tatakbo ulit ng pagka-mayor sa Davao? Kung tutuusin nga, siya nga dapat yung presidente natin ngayon Di ba? Sa totoo lang. Pinagbigyan lang niya siguro si BBM na siya ang tumakbo, pero given wala na tayo, ayoko nang sisihin 'Di ba? Wala naman tayo sa pwesto para sisihin pa si Inday. Pero ang mahalaga, malakas si Inday ngayon at talagang siya yung hinihintay na makaupo sa 2028. Mga kayon, hihiling lang ako sa inyo na onte. Sana hindi kayo mag-skip ng ads. Sana paki-like and share yung video natin dahil talagang totally nawawalan na ako ng gana. Nawawalan ako ng gana sa views. Hindi dahil nawawalan akong gana sa posisyon natin, sa boses natin. No. Hindi yan mangyayari. Dire-diretso pa rin tayo. Minsan nakaka-burnout, gusto ko magpahinga. That's normal. Di ba? Pero tuloy-tuloy pa rin. Kita nyo, dito pa rin ako sa inyong harapan. Kasi wala Sa totoo lang, hilig ko magsalita. Di ba? Na-develop ko yan nung psychology student ako. Naging psychology president ako ng Arellano University. Mahilig akong magsalita. Hindi problema sa akin yung pagsasalita. Minsan lang, syempre, mabe-burnout ka, and that's normal. Pag napagod ka, magpahinga ka. Pagka na-burnout ka, lumihis ka ng onte, pero wag mong kakalimutan kung ano yung nasa puso mo. Kasi ito, comfort space ko to Yung pagsasalita rito sa inyong harapan. Comfort space ko to. Gusto ko, kaya ko magkipagkwentuhan sa inyo na isang buong araw nang wala akong pinapakitang visual. Pero syempre, pangit naman yung diba? Iba pa rin yung may pinag-uusapan tayo. Mas maganda nga sa live Hindi lang ako makapag-live kasi I need to purchase the software na kung saan pwede mag-dual. Na habang nagsasalita ako on the bottom, meron ako na ipapakita. Mas maganda yon kasi pwede talaga tayong magkwentuhan. Hayaan nyo, one of these days, magla-live tayo, makikipagkwentuhan ako sa inyo, makikipagbardagulan tayo dyan. Para to sa mga team replay, maraming salamat sa inyo. naman na matuloy ang admin ni PBBM until 2028. Tapusin niya yung kanyang administration. I don't mind him finishing his term. In fact, I love the guy. Ilocano siya. Ilocano din ako. Pag nakikita ko siya, ang ganda ng coat and tie niya. He's very good looking. But I don't mind na... Pero medyo tahimik kasi si Idol Timid siya Ang problema, yung mga nasa baba hindi nababantayan. Kurap ng kurap. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi siya gumagawa ng masama. Alright? Pero malinaw, yung mga nasa baba niya ay magulo at mga magnanakaw. Yun doon ako lumalaban. Pero still... meron siyang accountability doon dahil siya yung humahawak sa kanila. Kung ang consequence nun is makriticize ko siya, ganyan lang talaga. Freedom of speech natin yun. Kailangan natin i-criticize yung government. Ano ba ang... So you're a vice mayor? I'm a vice mayor of Reyna Mercedes. How often do you serve as vice mayor? Alam ko may mga... You're allowed to do... Is a vice mayor allowed to practice law? I'm not practicing. You're not I'm not practicing. But I go there every week. I fly every week. So I okay. just came from Reyna Mercedes Monday. So lumipad din ako. So when you're in Reyna Mercedes, walang politika yan. It's really the concerns ng constituents. Yes, may session kami and meron kaming mga hearings. In fact, yung sinasabi nila online na hindi na ako nagtatrabaho. Hello? Alam nyo, mapasok ko lang Let's give BBM the benefit of the doubt. Sabihin na natin na wala siya alam, hindi niya talaga alam, pasensya na, sorry. Hindi niya alam na yung mga nasa baba niya obvious na nangungurap na, ginagago na yung budget. Okay, sabihin na natin, pero hindi ko rin ma-realize sa isip ko na okay, pwede mangyari, pero hindi naman malakas ang loob niya mga yan kung walang go signal galing sa taas di ba? Di ko alam Pwedeng wala siyang alam talaga, gaya na sinasabi ni Harold, ni Attorney Harold. Okay, sabihin na natin na talagang hindi niya alam, wala siyang alam, let's give him the benefit of the doubt. Pero hindi pa rin maalis sa isipan ko na pwede pa yun? Na hindi mo alam na, alam mo yun? Na ano ba do you call this? Na hindi mo sila bibigyan ng go signal? Kung ganun man, ganun kalakas ang loob na itong mga to, na bastusin ka, na tolonggisin ka, na hindi mo alam, nangungurap, ginagago na nila yung budget. Medyo mahirap paniwalaan yun, pero I'm still giving you the benefit of the doubt. Pero itong mga viewers ko, I don't think so.
You know, hindi kasi pwede manggaling sa akin, pero I'm sure alam niyo yung sinasabi ko. Sobrang kagaguhan niya. Di ba? Real talk na, kung real talk. Puta, bobosesan ko na to. Ano man mangyari sa atin, bobosesan na natin to para sa inyo. Puta, alam ko, hirap na yung Pilipino eh. Ito na lang. Hindi na sa akin to eh. Di ba? Kumita man ako dito, okay lang. Pero usually, hindi na sa akin to. Hindi na sa amin to. Para to sa mga anak na natin. Otherwise, mamanahin lang nila. Alam niyo yung generational curse? Mamanahin sa pamilya, yung generational curse. Pwedeng mamana yun. Not until you decide to make it stop. Di ba? Ganon din sa gobyerno. May generational curse din. Otherwise, mamanahin lang to ng future government natin, ng mga future politiko. Mamamana lang to, mapapasa lang natin to sa mga anak natin, sa mga apo natin. Can you just imagine that? Then kakamatayan na lang natin to. At ang magsasuffer, magmamana yung mga anak natin, yung mga anak ng anak natin. Puta! Diba? Yan ang ayoko mangyari. Oh, I encourage, wag yan. Baka ma-insight tayo dyan. Kaya mas maganda yung boboses talaga tayo, di ba? Hindi naman tayo hindi naman inciting to sedition yan. Bumoses tayo kung ano yung karapatan natin. Bumoses tayo kung ano yung opinion natin, kung ano yung alam natin na tama, di ba? Yun nga lang minsan kahit tama bineben nila. Lagi ko sinasabi na kaya pa rin baliktarin sa social media yung masama gagawing mabuti at yung mabuti kayang gawing masama. Yung politiko na kurap, kayang maging anghel sa paningin natin. Kaya nilang gawin yan. In fact, ginagawa na nga nila yan di ba? Alright, maraming salamat sa pakikinig. Sana hindi kayo nakapag-skip ng ads. Paki-like and share ito yung video natin. Maraming salamat, Joe Malone TV, Isyo ng Bayan, ating pag-usapan.